Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang seguridad ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ng plano ng bise na kumuha ng private security matapos palitan ng mga tauhang nagbabantay sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo. Hindi raw tatanggapin ni Vice President Sara Duterte ang mga ipapalit na sundalo at pulis sa kanyang security detail. Nitong Nobyembre lang, nang kumpirmahin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kinakailangang palitan ang ilang tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ito ay para bigyang daan ng investigasyon sa nangyaring kumusyon sa paglilipat noon sa ospital kay OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Pero ayon kay VP Sara, sumulat na siya kay General Browner para sabihing hindi siya interesado sa mga ipapalit na tauhan ng VPSPG. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Nasa 300 sundalo at pulis ang nakatoka sa pagbabantay kay VP Sara. Kung may aalisin daw sa kanila, mas pipiliin daw ng bise na palitan sila ng mga galing sa private security agencies. There are professional security services. So that's not considered as a private army. Hindi pa kinumpirma ng AFP kung nakarating na sa kanila ang liham ni VP Sara. Pero ano man daw ang mangyari, tuto pa rin daw nila ang mandatong protektahan ng Vice Presidente. Kung may agam-agaman daw si VP Sara, taniyak nilang wala raw dapat ikabahala ang bise dahil profesional ang kanilang hanay. They have undergone the necessary training in order to perform their mandate. So hindi po kami magdi-detail ng walang kakayanan na gampanan po ang ganyang misyon. Ang PNP naman, 25 pulis ang i-deploy sa VPSPG. Pero wala raw problema sa kanila kung gustong kumuha ng private security ni VP Sara. Hindi naman daw ito ipinagbabawal ng batas. Pero gayunman, taniyak ng PNP na gagawin pa rin nila ang trabaho nila. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President, sisiguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang prinsipal. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.